Itinatag po namin ang mga legal issues. Sabi po namin, illegal ang ginawa nila kay Presidente Duterte. Yung warrant of arrest hindi po valid para sa amin. Walang jurisdiction ang International Criminal Court. Madalit sabi, yung pong sitwasyon ni Presidente Duterte at sitwasyon ni Bato ay parehong-pareho. Sige po. At sa pagsimula, the unexpected and sudden appearance of Senator Ronald Bato de la Rosa at the Senate last Monday, May 11, after a forced absence of 6 months in the upper chamber, following an announcement of Ombudsman Jesus Boying Rimulya confirming that the International Criminal Court had a warrant of arrest issued against the senator, tagged as a co-perpetrator in the commission of the crime against humanity case filed against former President Rodrigo Duterte, triggered a bizarre turn of political events. It brought a swift change in the Senate leadership, resulting in the ouster of Senator Vicente Tito Soto III as Senate President and putting Senator Alan Peter Cayetano at the helm. It also paved the way for the National Bureau of Investigation or NBI agents to attempt to enforce the ICC-issued arrest warrant against Senator Bato. Apparently, the NBI received intelligence information on the formers going to the Senate that Monday to attend the Senate session. Hence, its operatives were already lying in wait at the Senate building to serve the arrest warrant, which incidentally and significantly was not shown to him. Ayan, Attorney San. Unang-una, yung pong nangyari sa Senado ng biglaan at hindi inaasahan ng pagdating ni Senador Bato. Ito po ay nagbunga ng dalawang bagay. Isa, yung pagpapalit ng liderato sa Senado at yun namang pagtatangkang arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Kung makikita po natin, 6 na buwan na hindi dumating si Senador Bato sa mga sesyon ng Senado. At ang kadahilanan nito ay sapagkat meron pong nakaambang mandamiento de aresto na galing sa International Criminal Court. At sapagkat naniniwala siya na hindi palido ang mandamiento de aresto at ayaw niyang mapagaya sa ginawa sa illegal na pag-aresto, pagdetini at pagpapatapon kay Presidente Duterte sa Hague. Siya po ay hindi nagkita ng 6 na buwan. Subalit, nung nakaraang Lunes, 7 days ago, dumating po siya at nagkaroon ng pagbabalasa sa Senado na nagresulta ng pagkatanggal ng Senador Vicente Soto III bilang presidente ng Senado at ang pagpalit naman sa kanya ng Senador Alan Peter Cayetano. At yan po ay dahil sa 13 senador ang bumoto kay Senador Cayetano at ang pang-13 boto ay ang kay Senador Bato. Kaya nagkaroon ng majority. Yung dating minority ay naging majority sapagkat sumali sa kanila, kung di na nagkakamali ay 4 na mga senador. Yes. Ituloy mo Yes, yung Attorney. Ang susunod po na paragraph, after a brief scuffle with 2 female NBI agents, Senator Bato was able to wiggle himself free and run toward the session hall with the NBI agents in hot pursuit. He was able to enter the session hall where he joined his colleagues and condemned the assault on his person and the attempt by the NBI agents to prevent him from attending the Senate session. He also lambasted the NBI for disrespecting the Senate as a democratic institution. With the NBI agents surrounding the Senate building, putting the lawmakers' liberty in peril,
Senator Bato was compelled to seek sanctuary in his Senate office and stayed there for 2 nights. The Senate, by way of giving succor to one of its members, resolved to give him protective custody. And on Wednesday, May 13, at about past 7 p.m., while Senator Bato was holed up inside the Senate building, an exchange of gunshots between the Senate security forces and the NBI agents occurred, putting the people inside the Senate building in a chaotic situation. Yan po, Attorney Sal. Ang nangyari po, pagdating niya, sangayon kay Senador Bato at sa mga testigong nakakita sa pangyayari, pagdating niya dyan sa building, ay may nakaabang na pala sa kanyang mga NBI agents. Apparently, may na-receive silang impormasyon na darating si Senador Bato, kaya nakaabang na sila. At sa ngayon kay Senador Bato, nang makausap natin siya nung Martes ng gabi, niyakap daw siya ng dalawang babaeng NBI agents. Sabi ko, swerte mo, dalawang babae pa yung makap sa'yo, nilunoko ko pa siya. Tapos alam ka akong ginawa mo, siyempre, nagpumiglas ako. Unang-una sabi niya, hindi ko alam bakit ako inaaresto. Wala naman silang warrant of arrest na pinapakita sa akin. Kaya sabi niya, nagpumiglas ako at nung ako'y nakapiglas, umalis ako at tumakbo ko papunta sa session hall. Hinahabol naman ako. Nasugatan nga ako, sabi niya, yung kanyang mga daliri. And nung nasa loob na po siya ng Senado, syempre, siya po ay kinento niya ngayon sa mga kasama niya at kinundina niya itong mga NBI agents sa tangkang pagpigil sa kanya na isang krimen ang pagpigil sa isang mambabatas na dumalo sa isang sesyon sa Senado. At kinundina niya ang ginawa ng NBI sapagkat ito sangayon sa kanya ay isang pagsalakay sa isang democratic institusyon. Hindi iginalang ang institusyon ng Senado. Kaya siya galit na galit. Mm-hmm. At pagkatapos po niyan, nagkaroon ng gulo. Yun, basahin ko na. Basahin ko na yung sumunod mo pala. Okay po, Attorney. In the early morning of Thursday, May 14, thinking that his continued presence in the legislative building would endanger the lives of his colleagues and the employees, as well as other individuals, in the event that the NBI operatives would force their way to arrest him, Senator Bato left the Senate premises, his present whereabouts unknown. The present dispensation's attempt at making a repeat performance on Senator Bato of the infamous arrest, detention, and rendition of former President Duterte to The Hague, despite the pendency of the petition of the writ of habeas corpus filed by his daughter, Veronica Kitty Duterte, in behalf of her father on the legality of the latter's arrest and incarceration, as well the jurisdiction of the ICC, is an incorrigible, blatant, and contemptuous constitutional transgression. Since the facts and circumstances revolving around Bato's situation are identical to that of former President Duterte, it is imperative that any executive action on the enforcement of an ICC-issued warrant must be held in abeyance until the Supreme Court makes a definitive ruling on the various constitutional issues raised in the habeas corpus petition. Okay, tama yung paano niya. Nung pinuntang ko po siya ng Martes, ibinida niya nga sa akin. Nagdala pa nga ako ng medyo kung ano-anong kailangan niya. Sabi ko, baka matatagalan ka rito. Tapos nandun yung abogado niya. At sinabi ko sa kanya, mag-file ka na ng habeas corpus. Ako yung mga pinail niyo, palagay ko mawalang galang na sa mga abogado mo. Hindi kagad mariresolve ang problema mo at matatagalan yan. Samantalang habeas corpus, sa loob ng 24 oras, tapos kagad yung sitwasyon mo. Palalaman na natin kung legal o illegal
ang ginagawang tanggal na yung kalayaan gumalaw. Sapagkat sabi ko sa kanya, the fact na naririto ka, hindi ka makalabas, nang hindi ka maaresto, ibig sabihin, tinatanggalan ka na ng freedom of movement. Merong restraint that precludes action on your part. Kaya dapat talaga, habeas corpus. Naniwala naman si Senator Bato, pero yung abogado niya, marami pang mga pasubali. Pero sabi ni Senator, sige, file mo na. Apparently, hindi yung sila nag-file. O kaya, yan ang nangyari. Anyway, so doon siya natulog. Lunes ng gabi natulog siya. Martes ng gabi natulog siya. Or what appears to be asleep. Actually, hindi naman nakatulog yun. Kapagkat siyempre, merong banta sa buhay niya. Merong banta sa kanyang kalayaan. Hindi ka talaga makakatulog. Ngayon, noong third day, nagkaroon ho ng gulo. Sapagkat nagkaroon ng putukan sa pagitan ng mga seguridad ng puwersa ng Senado at sa NBI. Ngayon ay iniimbestigahan pa nila kung ano talaga ang punot dulo. Pero sangayon sa mga salaysay mismo ng Sergeant of Arms na sinuspindi ng Ombudsman, kaya daw siya nagpaputok, warning shots, dahil yung NBI agents saka yung Blue Boy na nakita niya doon sa may exit papunta sa GSIS, hindi raw binaba yung mga baril, yung kaniyang baril, at itinutok pa sa kanila. Yung NBI naman, nung tinutukan siya, although paitaas naman ng putok, siyempre nagpaputok din siya. Mukhang patay sa pataas din, para kayo naglalaro. Ano? Pero siyempre hindi mo alam ng mga tao yun sa loob. Ang pagkakaalam nila, putukan. Ibig sabihin pagputukan, baka tamaan ka ng bala. Okay, nagkagulo sila ron. Nagkaroon ngayon ng chaos sa loob. Madalit sabi, pagkatapos ng ilang oras pa, nakaguluhan, nagkaroon ng lockdown, nag-uwian yung iba, yung mga senador naman si minoria, nagkalasan, umalis. Habang nagkakagulo yung bahay nila, umalis sila. Sabi nga pala ng isa, magagalit na naman sa akin ito si Ping Lacson. Kasi umalis daw siya, kasi wala naman daw silang gagawin. Umalis daw siya, sinabihan niya naman daw yung kanyang mga empleyado, umuwi na kayo. At pangatlo, nakakausap niya raw si Matibag, yung director ng NBI, na hindi naman daw sasalakayin. Kaya daw umuwi siya. Kung hindi ka ba naman, hanga din ako doon sa mambaman to eh. Unang-una, nagkaroon na nga ng putukan. Ibig sabihin, may sitwasyon na tensyonado doon sa Senado. Alam mo na yung mga empleyado mo o empleyado pang iba ay naroon pa. At kahit na sinabihan ka ni Matibag na hindi aarestuin, hindi ka pa rin nakakasiguro doon. Dahil nangyari na nga kumbaga nagkagulo na nga Madalit sabi, dapat hindi ka muna umalis hanggat hindi mapayapa yung lugar, hanggat nakakasiguro ka na lahat ng mga empleyado doon, mga kasama mo sa Senado, ay nasa mabuting kalagayan. Hindi, nilayasan mo lahat kayo sa minority, umalis kayo kaagad naiwan yung majority. Kala ko ba tatapang nyo? Hindi na, it's not a question of tapang or courage. It's a question of staying there because as a senator, you have the duty to secure the safety not only of the institution, but your constituents, your employees there. Hindi ka dapat umalis doon. Kayong mga majority hindi dapat umalis hanggat hindi nyo nakikita na okay na ang sitwasyon. Mapayapa na. Wala nang gulo.
Ay hindi, kayo daw minority, nawala kayo lahat. Ngayon, nagagalit kayo na kayo ay kinuyog doon sa labas. Siyempre, kukuyugin kayo dahil yung mga nagrarally doon, sumusuporta kay Bato. Umalis kayo Yung mga nasa labanan ng gera, tumakas kayo. Kaya nagagalit sa inyo. Ba't nandun lang kayo sa loob hanggang hindi natatapos ang gusot? Madaling sabi, nung madaling araw, nung Huwebes, si Senador Bato, sapagkat nag-aalala siya na ang kanyang pananatili doon sa loob ng building ng Senado ay magbibigay lamang ng panganib sa mga empleyado doon, sa mga natira. Siyempre, marami akong natira doon kasi yung mga senador ng majority nandun. Siyempre, mga empleyado nilang hindi umuwi na umaalala sa kanila, mga security nila, saka yung mga security forces nandun. Siyempre, mga nganib ang kanilang buhay. Paano kung biglang sinalakay? So, sabi ni Senador Bato sa sarili niya, alis na lang ako dito. Otherwise, my very presence will risk the lives of the people here. Kaya po siya umalis. Yan ang kanyang dahilan kung bakit siya umalis. Ngayon, ngayon. Ito pong pagtatangka na ginawa ng NBI. Unang-una, hindi ito mangyayari kung walang utos na nanggagaling sa mga bossing nilo. Sino bang bossing ng mga ahente ng NBI? Siyempre, secretary ay yung director. Yung NBI director. Siyempre, ito namang NBI director, hindi naman ito gagalaw kung walang pagsang-ayon sa gagawin niya galing naman sa Secretary of Justice. Sapagkat yung NBI nasa ilalim ng Secretary of Justice. At yung Secretary of Justice naman, hindi rin ito mag-a-aproba sa pag-aresto o pagsalakay, pagtawagin niya doon, kung wala itong pagsasang-ayon galing sa presidente ng bansa. Sapagkat masela itong issue ito. Hindi basta itong gagalaw nang walang approval o instruction ang pinakamataas na leader ng bansa. Kaya nagkaroon ng kagusutan na ganyan. Of course, itinatanggi. Pero sentido común will tell you na hindi pangyayari yan kung walang approval ang mga nasa taas. Kaya nagkaroon ng kagusutan. Ano po ba ang konsekwensya ng pagsalakay o pagtatangkang pag-aresto kay Bato? Sa tingin po natin, hindi dapat nila ginawa yun. Bakit kanyo? Unang-una, merong petition for writ of habeas corpus. Kaugnay sa pag-aresto, pagtitining, at pagpapatapon doon sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, kay Presidente Duterte. At kini-question nga po natin yon sa aming inihain na habeas corpus in behalf of the daughter of the former president na si Veronica Kitty Duterte. At yung pong petition na yon, inilatag po namin ang mga legal issues. Sabi po namin, illegal ang ginawa nila kay Presidente Duterte. Yung warrant of arrest hindi po valid para sa amin. Walang jurisdiction ang International Criminal Court. Madalit sabi, yung pong sitwasyon ni Presidente Duterte at sitwasyon ni Bato ay parehong-pareho. Kaya nga sabi nga namin noon pa, pakiresolve nyo na lang kagalang-galang na mga members, justices ng Korte Suprema sapagkat pag hindi niyo po ito niresolve kaagad, gagawin ito, may mangyayari na naman nagkalintulad ng ginawa kay Duterte, gagawin din kay Bato,
kay Bongo at kung sino-sino pa na inilagay nilang perpetrators di umano. Kaya dapat itong executive department, ang Pangulong Presidente Marcos Jr., bilang respeto at sapagkat hindi ka pa nakakasiguro kung yung warrant of arrest na isi-serve mo ay legal nga, sapagkat kini-question nga yan sa Korte Suprema nga. Dapat hindi mo muna ginawa yon. After all, 6 na buwan naman na hindi nyo na kikita si Senador Bato. Ano ba nagantay pa kayo? Sapagkat meron namang mga petisyon na inihain. Dapat naghintay. Pero itinuloy ninyo. O kaya nagkagulo. Ngayon, sinisisi nyo kung sino-sino. Sinisisi nyo si Cayetano, sinisisi nyo si Pato, dapat daw sumuko. Kung ano-ano nga pinagsasabi ninyo. Pero ang katotohanan dyan, dapat hindi muna kayo gumalaw sapagkat questionable nga meron ang sulira problema whether or not the arrest warrant is valid and whether or not the arrest warrant has to pass through a local court sapagkat yun ang sinasabi ng saligang batas. Hindi na sinasabi ng Rome Statute. Hindi nga nasunod yun. Kaya nga tayo pumunta sa Korte Suprema. Wala eh. Para sa bagay, hindi na tayo nagtataka sapagkat ito namang administrasyon. Kaya nga nang sinabi natin sa mga panayam sa akin, hindi na ako nagtatakang gagawin nila yung illegal. Sapagkat ibang tawag mo doon sa ginawa nila sa POJC, nung sinalakay nila 3,000 para lang i-survey sa warrant of arrest. Ihinulong nila si Tibuloy. Pinailan nila ng impeachment kahit wala namang patayan, si Inday Sara. Inaresto, kinidnap si Presidente Duterte. Lahat ng mga yan nagpapakita na this administration is utterly oblivious of constitutional issues that have been raised before the Supreme Court and remain unresolved. Wala silang pakialam. Basta lang sila banat ng banat. O kaya, yung ginawa nilang pag-aaresto kay Presidente Duterte noon, inuulit na naman nila. Kaya ito tayo, magulo na naman ang bansa natin. Tuloy mo. Yes, Attorney. The executive department's move to serve a spurious warrant of arrest coming from a foreign tribunal that has no jurisdiction over a non-member country like the Philippines is a continuing assault on our own legal system and a surrender of our sovereignty to a foreign institution. Such constitutional travesty is a high crime and a betrayal of the public trust. Such government action validates the accusation that the present administration has engineered the enforcement of the invalid warrant of arrest against the former president in conspiracy with the ICC, given the fact that the chief executive has repeatedly proclaimed a foreign policy of not recognizing the jurisdiction of the ICC and proclaiming that the government would not cooperate with the ICC in whatever form or shape over the Philippines. The assault on and attempt to arrest Senator Bato as he entered the Senate building to attend a Senate session by the agents of the National Bureau of Investigation to enforce another ICC-issued warrant of arrest reinforces the accusation that the government is indeed behind the blatant violation of the constitutional rights of the senator, as the NBI would not have committed its brazen disrespect of a third branch of government without the go signal from the highest authority of the land. And tuloy na po, Attorney. Okay. Tuloy-tuloy mo na. Yeah. Both the Constitution and the Rome Statute are explicit on the issuance and enforcement of a warrant of arrest. The Constitution requires a court of competent jurisdiction for the issuance of an arrest warrant after finding of probable cause. The Rome Statute requires that before an ICC warrant of arrest is enforced, it has to pass before a local judicial authority. Due process must be observed. In both the Duterte and De La Rosa cases, due process has been deliberately denied to them. And Okay. Ito po yun. Tingnan ninyo bakit sinasabi natin na yung ginawa kay Bato ngayon ay kahalintulad sa ginawa nila kay Presidente Duterte
kahit nasa harap ng hindi pa napapatunayan kung yun ngang mandamiento de arresto ay merong kulay ng legalidad sang-ayon sa ating saligang batas. Pinipilit po nila na itong warrant of arrest ay legal at kini-question naman natin yon. Sangayon sa kanila, matagal ko nang gustong, kasi marami yung napapaniwala dito eh. Mm. Sabi nila, meron tayong batas, Republic Act 9851, na nagsasabi, particular daw yung Section 17, na in the interest of justice, kung ang isang international tribunal ay nag-iimbestiga na sa isang at sa ating mamamayan, maaari nating isuko ito doon sa korteng internasyonal o sa bansa kung hinihingi man ang kanyang pagpapadala sa kanilang bansa. Subalit, ang nakalagay naman doon, kung gagawin niya ng gobyerno, whether isuko mo yan, o yan ay padadaanin mo sa extradition, kailangan susundin mo rin kung anong itinatakda ng batas. Ang palagi nilang sinasabi, pati mga justices ng Korte Suprema ito, sinasabi nila na itong batas na ito ang applicable dito. Sapagkat yung International Criminal Court, iniimbestigahan itong si Duterte at si Bato. Sabi ng Republic Act 9851, pwede mong isuko. So kaya nila isinusuko. Naman tingnan nyo nakakalimutan, mawalang galang na sa mga nagtataguyod ng ganitong teorya. Nakakalimutan nila ang pinaka-basic pangunahing itinakda ng saligang batas. Ano po yun? Yung Bill of Rights, yung unang-unang nakalagay doon. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang mamamayan, Pilipino man o dayuhan, na maaaring tanggalan ng buhay, ng kalayaan at ng ari-arian nang hindi dumaraan sa proseso ng due process. Ang due process o ibig sabihin, bibigyan ka ng pagkakataon na malaman mo kung anong akusasyon sa'yo, na naiintindihan mo ang akusasyon sa'yo, at binibigyan ka ng karapatan na kumuha ka ng abogado para ipagtanggol ka, binibigyan ka rin ng karapatan na questionin yung mga testigo laban sa iyo sa hukuman. Madalit sabi, kailangan dumaan sa isang proseso na itinakda ng batas. Ang tanong, yun bang Republic Act 9851 kung sinabi, in the interest of justice, a person, the government has the option to surrender. Pag sinabi mo kang surrender, sinuko. Gusto niyo bang sabihin, mga kagagalang-galang na mga justice na nagbibigay ng tsoryang ganito? Pwede mong isuko ang individual na hindi mo isasaalang-alang yung probisyon sa saligang batas, na hindi mo maaaring tanggalan ng kalayaan ito nang hindi dumadaan sa proseso, basta mo lang isusuko. Hindi po ba yun paglabag lantaran sa saligang batas natin? Sabi nila, hindi, batas yan. Naku, hindi po pwede na lahat ng batas ay pwedeng i-implementa. Pag ang batas ay laban sa probisyon ng saligang batas, pag ito'y kinokontra mo yung Bill of Rights, bakit yun ang pinaka-basic? Hindi po. Ibig sabihin, yung provision na yun, kung yun man ay aplikable at binibigay ang isang mamamayan, isusuko mo nang hindi dara sa due process,
Ibig sabihin, nilalabag mo ang saligang batas. So, ibig sabihin, invalid yun, ultra vires na tinatawag. Mano yung kabuuan ng batas ay valid o valido, pero yung particular na provision na yun ay hindi po pwede sapagkat yun ay lumalabag sa due process clause of the Constitution. Pero, unang-una, hindi ho nila iniintindi yung Section 17. May nakalagay naman, may kulatilya ho doon na hindi mo naman basta isusuko lang eh. Pagpalagay mo na pwede mong isuko. Hindi naman ho ganun kasimple na pagkat nakalagay in the interest of justice. Ano bang ibig sabihin ng in the interest of justice? Hindi po ba sinasabi doon na kung alang-alang sa katarungan, kung ito ba'y ikabubuti ng katarungan, isuko mo. O ang tanong, will it be in the interest of justice to surrender a Filipino citizen committing a crime against a Filipino citizen committed in the Philippines at itatapon mo doon sa mga dayuhan at sila ang maglilitis sa'yo? In the interest of justice ba yan? Tagumpay ba ng katarungan niya? Eh, syempre hindi, sapagkat bakit to? Eh, meron tayong sistemang legal, malaya tayong bansa. Ang ating sistemang legal ay malusog. Ang dami nating pinakulong. 2 presidente pinakulong natin. Sinipa natin ng isang presidente. So hindi mo masasabing wala tayong kakayahan. O madalit sabi, hindi po pwede yung sinasabi niya na basta isusuko mo, assuming na pwede, na hindi nga po pwede dahil kontra sa due process clause ng Constitution. Kasi nakalagay in the interest of justice, yan ang unang-unang sinasabi. Kung ikabubuti ng katarungan, ano mga magiging mabuti yun? Isusuko mo ang isang Pilipino na gumawa ng krimen laban sa kapwa niya Pilipino dito sa bansa. Eh may hukuman tayo dito, itatapon mo doon? Is that in the interest of justice? Hindi. Pangalawa, tulo sa bandang huli, sinabi na pwede mong isuko o extradite. Pero sang-ayon sa extradition law. Kung susunod mo extradition law, sinasabi rin mo doon, bago mo isuko ang isang mamamayan na hinihingi ng isang bansa dahil may kinumit ng krimen sa kanila, eh kailangan paraanin mo pa rin sa proseso. Yung due process nandun din eh. Sabi naman nila, teka muna, yung extradition, hindi naman, yun applicable lang sa bansa. International Criminal Court naman to. Sige, pagpalagay na natin na hindi applicable yung in accordance with the extradition law. Paano yung surrender? Sige nga, isusuko mo ng ganun-ganun lang, nang hindi dumadaan ng due process. That is a blatant violation of the Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. You cannot just surrender any person nang hindi mo bibigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya nga due process eh. Hindi po ba? Paulit-ulit nilang sinasabi yan na kailangan, kaya next column natin, yan ang i-discuss natin extensively. Kaya yun po nangyari. Kasi sinasabi ko, yung ginagawa ninyo ay pinatutuhanan lamang na kayo sa administrasyon ang nakipagsabwatan sa International Criminal Court upang arestuhin, ikulong, litisin si Presidente Duterte sa isang krimen na naganap dito sa ating bansa laban sa kapwa niya Pilipino. Hindi umano. Sapagat hindi naman ang mangyayari ang pag-aaresto. Bakit kanyo? Tingnan nyo ha. Tingnan nyo ang obvious na paglabag. Natatandaan nyo, paulit-ulit na sinabi ni Presidente Marcos Jr.
ICC has no jurisdiction in this country. Walang jurisdiction, sabi niya. Sapagkat kumalas na tayo dyan. Pangalawa, sabi niya, hindi tayo magko-cooperate in whatever form or shape, kahit anong forma, anong uri ng kooperasyon, hindi natin gagawin. Eh, bakit pinaresto mo? Bakit ka pumayag? Ang sagot niya, kasi obligado tayo sa Interpol. O kaloko, kabalbalan mo yung Interpol. Kasi yung Interpol, coordinating agency lang yun. Ang trabaho lang nun, makiusap sa mga gobyerno, sa bansa, na tulungan silang mag-aresto o arestuin ng isang tao na hinihingi ng ibang bansa. Ako niyo ba yun? Nakikiusap lamang. Pag sinabi mong makikiusap, pwede mong tanggihan kasi request lang nga eh. So paano mo sasabihin na obligado tayo? Hindi obligado. Talagang sinadya ninyo, ginagamit nyo yan. Taliwas yan sa yung mga pahaya na walang jurisdiction. Talaga naman walang jurisdiction, di ba? Paulit-ulit ko na yung binanggit yan. Unang-una, yung Rome Statute, hindi po nailathala yan sa Official Gazette. At sabi ng Supreme Court sa Tubera case, ang isang batas na hindi nalathala sa Official Gazette ay walang buhay. No force and effect. Hindi pwedeng ipatupad sapagkat yung pagpapalathala kasama ho yan doon sa tinatawag na due process. Kailangan malaman ng mga ikukulong mo. Dahil may pagkakulong mo ito, pag nilabag mo ang Rome Statute, alam mo kung anong labag sa batas. Kung hindi na ilatala, hindi mo malalaman. Kaya sabi ng Supreme Court, wala yan. Ganun nga ako nangyari sa Rome Statute. Pangalawa, pagpalagay na tayo yung miyembro, naging miyembro, kumalas na nga tayo So, kahit anong tingin nyo, talagang walang jurisdiction. Okay, sabi natin, yung ginagawa nyo ngayon, nagpapatunay lamang sa akusasyon sa inyo na kayo ang nasa likod ng paglabag sa mga karapatan ni Presidente Duterte at ngayon ay ni Senador Bato. Sapagkat masyadong maliwanag na yung isyong legalidad ay pinag-uusapan pa sa Korte Suprema. Dapat bilang respeto paggalan nyo sa Korte Suprema, hindi muna kayo gumalaw. Kaya nagkakagulo. Yan ang totoo niya. Ituloy mo na. Ano yung concluding paragraph na to? Yes, Attorney. Sa pinaka-last, Supreme Court must step in. These constitutional travesties must end. The Supreme Court, as the last bulwark of democracy, should step in and stop these outrageous atrocities that imperil democratic institutions and processes. The continued constitutional transgressions by those mandated by the sovereign people to preserve and defend the Constitution threaten to ignite another political upheaval, destructive of our nation and society. Ayan po. Okay po sa ganyang kalakaran, sabi po natin sa column natin sa The Manila Times ngayong araw na ito, kailangan ang Korte Suprema ay makialam na. Kailangan po i-resolve na yung mga isyong legal na inihain sa kanila sapagkat ang pamahalaan ito ay hindi sinusunod ang mga prosedymentong nakatakda sa batas dahil ang paniniwala nila legal. Pinipilit nila legal. At pinipilit naman ng mga nag-aayos sa Korte Suprema na illegal. Kaya kailangan talaga ang Korte Suprema magbigay na ng deklarasyon. Ano ba talaga? Sapagkat ang katahimikan, the silence on these issues by the highest tribunal of the land is giving impetus. Lumalakas ang loob nito. Administrasyon. Ang mga opisyales na inihalal ng bayan upang ipatupad ang batas, upang bigyan ng proteksyon ang sambayanan, sila ang lumalabag. Hindi po pwede yan, kailangan matapos na ito. At ang Korte Suprema lang
ang maaari pong magbigay ng remedyo dito. Bakit naman kasi itong mga abogado, sabi ko na, habeas corpus. Ngayon, nag-aantay pa tayo. Pero nyo, bibigyan pa ng 3 araw na sumagot, 3 araw na kontrasagot mo. Matagal pa Samantala kung habeas corpus ang inihain ng abogado ni Senador De La Rosa, sana by this time tapos na yan. Na-resolve na yan. Kasi yung mga issue na ni-raise natin, pareho din ang issue na ni-raise natin kay Presidente Duterte. 1 taon at 3 buwan na yun. O ibig sabihin, napag-aralan na yan, madali na. Pero kung kasi papayag ka ng petition ng certiorari, petition ng writ of amparo, meron nung prosedimento, may process, matagal. Samantalang habeas corpus, 24 oras, i-resolve na kagad. Yun ang ginawa ng abogadong niya noon, certiorari rin pinail. Hindi nga, kaya nga nailipad si Presidente Duterte kasi certiorari. Ilang araw pa bago ma-resolve. Samantala kung nag-file sila ng habeas corpus noon, na-resolve sana. Yun naman pong amin, unang-una, kaya tayo hindi nakapile ng habeas corpus. Kasi nasa Malacanang, nasa Hong Kong tayo. Hindi nga natin alam. Ang bilis ng pangyayari. Kaya nung ako sinabi na certiorari, sinabihan ko na, madaling sabi ko, mali yung certiorari nyo. Habeas corpus. Pero pagdating ko, hindi ba, nagkagulo na ando na sa Villamor. So, dali-dali kong ginawa yung habeas corpus kasi nga, mali yung petition for certiorari. Pero natapos po namin hapon na rin at nakasakay na. Kaya hindi na action ng kara-karaka kasi nakalipad na. Pero tinuloy pa rin natin sapagkat sabi natin, ang Korte Suprema ay may jurisdiction doon sa mga taong lumabag sa saligang batas. At mayroong kapangyarihan na utusan ng mga ito na gumawa ng kaparaan ng ibalik si Presidente Duterte dito dahil illegal ang kanilang ginawa. At meron tayong mga Senate na president, gaya ng Quetebes, kahit na natalo tayo sa extradition, na ibalik natin dito. At doon naman sa Estados Unidos, si Presidente Trump, yung tinapon niya, inaresto, tinapon, in-expel. Sabi ng Korte Suprema, balik mo yan, mali ka. Dapat pinadaan mo sa due process. So, madalit sabi, yung pong yan ay kung na-file sana, sana tapos na na-resolve na ng Korte Suprema within 24 hours. Baka by this time, alam natin, ano ba? So kaya sabi natin, pag hindi ho natin kasi tapusin itong ganito, paulit-ulit ho na mangyayari yan. Uulitin niya kay Bongo, uulitin niya kay Tanaw, kay Albayalde, at kung sino-sino pang isinasangkot nila doon sa kaso sa The Hague, sa International Criminal Court. At alam po ninyo, pag yan ay hindi na-resolve, nagagalit ang tao na, nagkakagulo tayo ayaw natin magkaroon na naman tayo ng isang political upheaval na mapapago na naman ang gobyerno nang hindi pa natatapos at termino nito. Kagaya na nangyari sa EDSA Revolution, nangyari doon sa panahon ni ERA, hindi na ba tayo nagsawa na paulit-ulit nating ginagawa ang pagkakamaling ito? Ito ay nakakasira sa ating lahi, nakakasira sa ating lipunan. Lahat ng mga magagandang ginawa natin, nasisira na naman, ulit na naman, balik na naman tayo, bokya na naman, zero na naman tayo. Wala na tayo, hindi na tayo natuto sa aral ng kasaysayan.